Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Abangan this Saturday. Hi, this is Happy C and you're watching Scene Zone. Mga revelation ng nag-iisang inang reyna ng K-pop. We announced 7 p.m. show. 6:30 na, walang tao sa buong Araneta. Mamatay-matay ako. Parang every show naman. Except yung mga ano, hindi na ako na. Really am so against ticket scalping. Sobrang ganda, nakalimutan ko i-press record. Anong sagot mo sa mga mahilig manghingi ng ticket? Okay. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Konting maturity kasi yun nga, before talagang kumbaga gusto ko lang is maglaro lang dati. Kumbaga kahit anong mangyari, at least basta naglalaro ako ganun. Pero ngayon syempre, isipin mo na yung long time, like kailangan namin manalo muna para like maganda yung itakbo ng team namin. Meron pa bang mas mahalaga sa buhay mo aside from basketball? Ano pa yung mga bagay na pinaprioritize mo? Syempre, family ko. Kasi sila naman yung number one kung bakit ako kung bakit ako naglalaro ng basketball. Mas maganda kung one franchise lang ako lalaro. Yun yung pangarap ko. Hi, ako si Justin Arana, isang professional basketball player para sa Converge Fiber Xers. Abangan ang ating exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the
Mode's fan meet experience. And hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ay po gabing ito ng Huwebes, Mayo 21, taong 2026. Sa ating pong headline, Senador Ronald Bato de la Rosa, aarestuin daw po gustuhin man niya o hindi, ayon po yan sa NBI. Impeachment trial kay VP Sara Duterte, posibleng simulan sa July 6. Noel senaryo sa taong 2028 inilutang ni Senador Amy Marcos. Piso bagyang nakabawi, nagsara sa palitang 61 pesos and 58 centavos sa bawat US dollar. Mandatory participation sa 10 pesos per liter fuel subsidy kasado na sa Mayo 28. 51 degrees Celsius. Ang init. Naranasan po sa Cuyo, Palawan. 56 na lugar sa bansa dumanas po ng danger level ayon po sa Pag-asa. 1 Earth Hour o Oras Natin Efficiency Earth Hour kada Sabado inilunsad po ng Department of Energy. Sa dibong TNT Global News radio station sa United Kingdom, nagsorry ng maling anunsyo na patay na raw si King Charles III. Sa TNT Sports, Rizal Memorial Sports Complex,
Sasailalim daw po muli sa rehabilitasyon para sa 2027 Southeast Asian Youth Games. At sa showbiz, Miss Alex Gonzaga, aba, magiging mami na. TNT Tomorrow's News Tonight. Ano pong lingkod mga kaibigan sa pagbabalita, si Ray Sibayan sa ngalan po ni aking partner. Kisa Sabson para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating mga balita, initasan na po ang PNP at NBI na ipatupad ang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa bati naman sa kautusan ng International Criminal Court ICC. Ito po anunsyo mismo ni DOJ Secretary Frederick Vida matapos pong ibasura ng Supreme Court ang kahilingan na Temporary Restraining Order o TRO ng kampo ni Senador Bato laban sa ICC Warrant of Arrest. Ayon po sa kalihim, dahil nagdesisyon na ang High Court, wala na raw pong rason upang hindi patupad ang kautusan na hulihin si De La Rosa. Kasabay po nito ay nagbabala si Vida sa mga nagkakanlong sa senador na maging sila ay mananagot sa batas dahil sa kasong obstruction of justice at harboring of a fugitive. Sa botong 951, tinanggihan ng Supreme Court ang kahilingan para sa TRO at status quo ante-order na inirap mismo ng abogado ni Senador Bato de la Rosa. Pwede na nga pong ipatupad ng NBI at ng PNP ang arrest warrant ng ICC laban kay Senador Bato de la Rosa bilang co-perpetrator ng war on drugs ng Duterte administration. Ito mismo ang kinumpirma ni Secretary Frederick Vida ng Department of Justice. Ayon po sa kalihim, may tuturing na pugante sa batas ang senador at dapat niyang harapin ang kanyang kaso sa ICC. Kasabay po nito yung nagbabala si Secretary Vida sa mga tumutulong o nagkakanlong kay Senador Bato na mananagot din sa batas, hindi lamang ng Pilipinas kundi maging sa batas ng ICC. Yesterday, the Supreme Court did not issue a temporary restraining order. Neither was a status quo ante order was issued. But the main case is still pending with the Supreme Court. For the arrest warrant is enforceable. Based on all these four basic premises, I would like to confirm: one, that the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Yan po mga kaibigan, si DOJ Secretary Frederick Vida. At kaugnay po niya, meron po tayong update mula sa National Bureau of Investigation NBI. Senador Bato de la Rosa abay aarestuhin daw po, gustuhin man niya o hindi. Di pong alamin sa report ni RH15 Giselle Ricafort. Miss Giselle. Kay Ray, gustuhin man niya o hindi, aarestuhin ng National Bureau of Investigation ang puganteng si Senator Bato de la Rosa. Ito ang iginiit ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa sunod ng utos ng DOJ na maaari ng isilbi ng mga otoridad ang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa senador. Ayon kay Matibag, susundin ng Bureau ang utos ni Justice Secretary Frederick Vida nang walang pagkaantala o delay. Idiniin niyang ipinatutupad o ipatutupad ng mga operatiba ang batas ng walang takot o anumang pabor. Nanindigan si Matibag na simula pa lamang malinaw ang posisyon ng NBI na dapat arestuhin si De La Rosa sa bisa ng ICC warrant kaugnay ng war on drugs ng Duterte administration. Dahil tabladoan niya yung hirit na temporary restraining order ni Bato sa Korte Suprema, huhulihin na ng NBI ang senador. Hindi pa malinaw kung kailan ilulunsad ng Bureau yung manhunt operation, pero sa ambush interview kanina, sinabi ni Matibag na lagi silang nakahanda na tugisin ang senadora. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Giselle Ricafort, RH15. TNT Tomorrow's News Tonight. Wala na pong dahilan para daw pumantala o hindi patupad ang warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
Ito naman ang paniniwala ng isang legal expert matapos tanggihan ng Supreme Court ang kahilingan na TRO laban sa warrant of arrest ng ICC laban sa naturang mambabatas. Sa panayam po ng programang 2x2, iginit po ni Attorney Domingo Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines IBP, na bago pa ibaba ng High Court ang desisyon ay may basehan ng Estado na ipatupad ang ICC arrest order. Ayon po kay Attorney Cayosa, dalaman sa pinakabagong ruling ng Supreme Court, inaffirm lamang nito ang valid ground sa pagsisilbi ng ICC warrant of arrest. Kahit bago nag-issue ng decision na yan o resolution na yan, ay pwede naman sapagkat the government in the conduct of its official function presume regular yon. So kung walang TRO, tuloy lang dapat ang pag-enforce. So ngayon, mas malinaw na kasi mismo na ho ang Supreme Court ang nagsabi na hindi nila pagbibigyan yung hiling ng kampo ni Senator De La Rosa na patigilin yung pag-enforce ng warrant of arrest. Yan po mga kaibigan, si Attorney Domingo Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala sa iba pang balita, kaugnay pa rin po ng kaso ni Senador Bato de la Rosa, nanindigan si DOJ Secretary Frederick Vida na pugante na sa batas. Si Senador Bato de la Rosa dapat itong harapin ang kaso sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ito po binigyan din ng kalihim kasunod ng pagkumpirma niyang pwede nang arestuhin ng lahat ng law enforcement agencies sa anumang oras o araw ang senador habang nasa Pilipinas at kahit ito'y magtangkang umalis pa ng bansa. Iginit pa ng Secretary Vida, obligasyon ng gobyerno na tulungan at makahanap ng hustisya ng umano'y mga biktima ng war on drugs na siyang ugat ng kaso ng naturang senador. Sa kabila po nito'y tinakbo ng kalihim na ginagalang pa rin ng pamahalaan at ng ICC ang karapatan ni Senador Bato de la Rosa. Tingnan natin. Let's paghahanap na kung anong obligasyon ng gobyerno. Ang obligasyon ng gobyerno, alalayan, tulungan, para yung sinasaliksik nila, hinahanap ng katarungan makamit. At ito po, ang pag-aaresto kay Senator Bato ay bahagi nito. Pero sa kabila po na siya ay ma-aresto, meron pa rin po siyang karapatan. At kinikilala natin yung mga karapatan niya. At ito po ay kikilalanin din ng ICC. Batin po natin ito. Si DOJ Secretary Frederick Vida. TNT Tomorrow's News Tonight. Handa at nakalerto rin ang buong pwersa ng Philippine National Police para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito naman ang tiniyak ni Interior Secretary John V. Rimulya matapos kumpirmahin ng DOJ na maaari nang ipatupad ng mga lokal na otoridad ang arrest warrant ng International Criminal Court ICC. Ayon po kay Secretary Rimulya, hindi lang ang unang inanunsyong 10,000-man task force ang kikilos, kundi ang lahat daw po ng 225,000 na kabuang tauhan ng mga pulis ng PNP. Gayunman sinabi ng kalihim na susundan nila ang lead ng DOJ pagdating sa naturang usapin. Samantala, inatasan naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang Maritime at Aviation Security Group na higpitan ang pagbabantay sa mga exit point ng Pilipinas kasama na sa Southern Backdoor para mapigilan ang posibleng pagtakas ng senador palabas ng ating bansa. Tiniyak naman ng PNP na pairalin nito ang batas, operational procedure at due process. Kasunod nga po ito ng kumpirmasyon ng DOJ na maaari nang arestuhin si Senador Bato de la Rosa kaugnay ng madugong Dragon War ng Duterte administration. Ayon po kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nirerespeto ng pulisyang justice system kaya makatitiyak anyang publiko na magiging patas ang hanay sa parehong kampo. Una pong siniguro ng Kampo Krame na hindi makakapekto ang dating tungkulin ni De La Rosa bilang PNP Chief sa pagpapatupad ng ICC warrant. Samantala, ibinita naman ni Interior Secretary John V. Rimulya na ang buong pwersa ng PNP ay handang arestuhin
ang senador. TNT Tomorrow's News Tonight. Maging ang Immigration Bureau ay nakalerto rin daw po laban kay Senador Bato de la Rosa. Sa panayam po ng DZRH kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, wala daw po sa record nilang lumabas ng Pilipinas ang senador. Subalit, kung maispatan na niya sa anumang paliparan o pantalan, agad nakikilo sa Immigration Bureau at may pag-ugnayan sa kinukulang ahensya ng gobyerno. Paliwanag po ni Sandoval, subject pa rin si De La Rosa ng Immigration Lookout Bulletin Order na inisyo naman ng Department of Justice noong Mayo 14. Welcome naman sa Office of the Solicitor General ang desisyon ng Supreme Court na ibasura ang inihinging Temporary Restraining Order, TRO, ni Senador Bato de la Rosa kaugnay ng ICC Warrant of Arrest. Ayon po sa OSG, ito po'y patunay na walang nakitang sapat na batayan para daw pigilan ang implementasyon ng warrant ng ICC. Iginit pa ng OSG na nabigo mano si De La Rosa na patunayan ng agarang panganib o malinaw na paglabag sa kanyang mga karapatan na magiging dahilan para maglabas ng TRO ang Korte Suprema. TNT Tomorrow's News Tonight. Implied recognition na may tuturing daw pong pagkilala ng Korte Suprema sa warrant ng International Criminal Court ang hindi nito paglalabas ng TRO. Sa panayam po ng DZRH, sinabi ni dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa na agad-agad maglalabas ng TRO ang SC kung sa tingin nito ay hindi valid ang warrant. Bagaman hindi pa mano na ilalabas ang kabuuan ng desisyon, ay kumpiyansa siyang napagdiskusyonan ito. Kaya nga hindi nag-issue ng TRO kasi that's the premise dun sa hindi pag-issue ng TRO. Kasi kung hindi kinikilala ng Supreme Court yung ICC jurisdiction o yung warrant of arrest, di nag-TRO na sana sila. Naglabas ka agad. Meron ako kasi silang mga naunang desisyon na kinikilala naman yung continuing jurisdiction ng ICC at yung residual obligation ng gobyerno natin na makipag-cooperate sa ICC. Yan po mga kaibigan ang tinig po ni dating IBP President Attorney Domingo Cayosa. TNT Tomorrow's News Tonight. Heightened alert pa rin ng National Capital Region Police Office. Diyan po sa labas ng Senado kasunod ng nangyari hong putukan at kabi-kabilang kilos protesta. Sabi sa DZRH News ni NCRPO Director Major General Anthony Aberin, may mahigit sa 100 pulis sa paligid daw po ng Senado na talaga kanina. Subalit daragdagan niya ito ng 150 mga pulis para tiyakin ang seguridad sa naturang lugar. Nakanda naman na niyang hanay ng kapulisan na tumugon sa mga posible pang pagkilos, lalo po ngayon binasura na ng Supreme Court ang hirit na TRO ni Senador Bato de la Rosa. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita sa Tomorrow's News Tonight dito po sa DZRH. Piso! Ano ba naman yan? Buti na lang, bahagyang nakabawi. Ano ho? Bahagya daw pong nakabawi ang ating piso, nagsara sa palitang 61 pesos and 58 centavos sa bawat US dollar. Grabe namang init. Ang tumama daw po dyan sa Maykuyo, Palawan kung saan ay tala daw po sa 51 degrees Celsius. Ang heat index doon, 56 na lugar kasama na po ang Metro Manila, abay tinamaan din po ng danger level ng heat index. 1 Earth Hour kada Sabado inilunsad ng Department of Energy. Sa pong TNT Global News radio station sa United Kingdom, UK, nagsorry nang mali ang kanilang anunsyo na namatay na raw si King Charles III. Sa TNT Sports, sa Rizal Memorial Sports Complex, sasailalim daw po muli sa rehabilitasyon para naman sa gaganaping 2027 Southeast Asian Youth Games. As a showbiz,
Miss Alex Gonzaga, aba, congratulations, magiging mami na. Pilipinas ang oras, alas 9:28 ng gabi. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina.
Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga... Sa ating pa rin po mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Hoy, shout out Sir Ian Dennis Pedro. Kumusta ka na, idol? Tagal mo na hindi pinakape, idol Ian, ano ha? And of course, yung minamahal na Mrs. Si Ma'am Beth Gray, magandang gabi din po sa inyo. And of course, si Ronaldo Andres. Ayan. Shout out sa lahat. Sa ating pa rin po mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Bumwelda po ang pambansang pulisya sa akusasyon ni Suspended Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca na spliced ang mga inilabas itong CCTV footage ng Senado. Ayon po kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., direkta sa source ng mga hawak nilang footages na may kakibat pang timestamp. Sa kabila po nito ay sinabi ni Nartates na natili silang bukas sa mga independent expert validation at technical review. Ito po ay para mapreserba ang tiwala ng publiko sa kanilang hanay sa gitna ng investigasyon sa nangyari pong shooting incident sa Senado kamakailan. TNT Tomorrow's News Tonight. Kung meron mang dapat daw pong magpaliwanag at dapat imbestigahan sa nangyaring putukan noong nakalipas sa linggo sa Senado, ay walang iba kundi daw po si suspended o sa Chief dating General, si retired General Mawa Plasca. Ito po ang paniniwala naman ni Senador Erwin Tulfo, kasunod po ng kahilingan na imbestigahan ng Senado ang naturang pangyayari. Ayon po kay Senador Erwin, si General Plasca ang ground commander kaya't siya ang pinagmulan ng lahat ng mga report. Kapag mag-convene ang Committee of the Whole na mag-imbestiga sa shooting incident, niwala naman si Senador Erwin Tulfo na lalabas ang pawang katotohanan kung ang nangyari the Senate was under attack o attack me ang naturang insidente. TNT Tomorrow's News Tonight. Inasa naman magsisimula na sa July 6 ang paglilitis ng Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa rin po kay Senador Erwin Tulfo, ang naturang proposed schedule ay tinalakay na ng ibang kasamahan kay Senate President Alan Peter Cayetano. Inagpa ni Tulfo magsasagawa ng regular session sa kapulungan sa umaga bago isunod naman ang impeachment trial sa hapon hanggang gabi mula Miyerkules hanggang Biyernes. Samantala ngayon pa lamang ay iniagpo ni Tulfo ang pagtutol ng minorya sa posibilidad na payagan si Senador Bato de la Rosa na bumoto sa impeachment proceedings kahit siya ay wala physically sa loob ng Senado. Nasuhulan umano ang mga kongresista na bumoto ng pabor sa pag-impeach kay VP Sara Duterte. Iyan po ang taas ang akusasyon ni Senador Amy Marcos sa programang Damdaming Bayan. Diretsang binanggit ni Senador Amy na bukod sa 200 million pesos daw pong suhol at mga proyekto, may pangako din umano sa mga mambabatas na walang magaganap na eleksyon sa 2028 dahil naman sa isusulong na charter change. Bago magbotohan sa impeachment, lalo na yung Visayas and Mindanao congressmen, ayaw bumoto talaga sa impeachment. Ang problema, unang-una, inalok sila ng 20 million pesos cash. Pagkatapos, 200 million ang kanilang infrastructure, hard projects. Baka kasali na naman ang flood control dyan, ewan. Ikatlo, ang third incentive, wag daw pansinin ang mga simbahan, wag daw pansinin ang Visayas, Mindanao at DDS kung re-electionist ka kasi walang eleksyon. Wag kayong mag-aalala. 3 taon na extra ang ibibigay dahil sa CONAS. Yan po mga kaibigan si Senador Amy Marcos. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby Edwin Duque. Inamin po ni Senador Ping Lacson na nakahinga siya ng maluwag nang italaga si Senadora Pia Cayetano bilang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee.
Para po kay Senador Ping Lacson, double relief ito para sa kanya dalaman sa bigat daw po ng responsibilidad. Nangako naman ang senador na magpapatuloy ang kanyang kampanya laban sa katiwalian at bulok na sistema sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Nakatulong si Lacson sa case build-up laban sa mga personalidad na sangkot sa manumalyang flood control projects nang maupo ito bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. TNT Tomorrow's News Tonight. Atin ang alamin ang report mula kay Edwin Duque. Abay, yun daw pong One Earth Hour event. Yung one ay nahulugan ng oras natin sa efficiency. Ha? Ito raw po ay dapat na gawin tuwing Sabado. Ha? Yan po ay pinanguna mismo ng Department of Energy. Ating alamin sa report ni RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Lakay Ray, sa ngalan ng kagawaran ng enerhiya, formal nang inilans ng DOA. Dito sa The Globe of Mall of Asia, ang One Earth Hour event. Para itaas ang kamalayan at gawing isang pamumuhay para sa mga komunidad at Mother Earth ang manggawi sa pagtitipid ng enerhiya sa pamamagitan ng maliit na gawin niya upang sama-samang makagawa ng malaking pagbabago. Ayon kay DOA Secretary Sharon Terin, ugaliin ang mga gawi sa pagtitipid ng enerhiya tulad ng pagpatay ng mga hindi mahalagang ilaw at pag-unplug ng mga hindi nagagamit na appliances tuwing Sabado. Ito ay magsisimula Lakay Ray ng alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Sabaksa rin ang mga opisyal ng SM BOA. Tuwing Sabado? Tuwing Sabado. Tuwing Sabado yan. Oo. Tuwing Sabado. Makikita mo yung lahat ng mga representative ng kumpanya, lalo na dito sa BOA, ay kasama doon sa kampanya at sumaksa sila sa naturang na aktibidad. Dumating din si Pasay City Mayor Annie Calixto, kung saan ay unang inilans itong programa ng DOE. Ay kay Karin, kung gagawin ang pagpatay ng ilaw sa loob na isang oras sa buong Pilipinas, abay napakalaki pagtitipid ng enerhiya sa bansa. Ang naturang programa ay nasahang magtutuloy-tuloy ito, hindi lamang inumpisahan dito sa mismo sa Pasay, hindi umasang mga opisyal na gagawin din ito iba't ibang panig ng bansa. Pero Edwin, yes, hindi naman mandatory yan. Ang panawagan na nila kung... Panawagan lang, apela lang sa bawat isa na gawin, pero hindi naman kailangan gawin. Hindi mandatory. Pero kaya itong programa para maging kontrol. So, sila sa unang araw ngayon na sana gawin ito bilang tulong na rin at makatipid na rin ng konsumo. Ano ba, yung napakalaking at siyempre makatipid ng enerhiya na siya ginagamit natin sa ating bansa. So ikaw gagawin mo yan tuwing Sabado, mag-off ka ng ilaw? Cellphone na lang gagamitin ko. Ano? Ha? Ilaw na lang ng cellphone? Yun na lang gamit natin ilaw. Okay, lalabas tayo. Dahil kapag nagpatay ka ng ilaw na kay Ray, ay siyempre, bagay kung ilaw lang, mas mahirap. Pero kung pati aircon, pati electric fan, abay mainit. Pero ang sabi naman ay magpatay. At yan lang yung mga hindi naman importanteng mga gamit appliances. Ibig sabihin, ay malaking bagay kung aircon. Hindi ka magkikita. Uy, sandali lang. Natanong niyo ba si Secretary Garin kung handa silang humarap sa investigasyon ng Kamara? Kasi na-visit na yung mga kongresista doon sa rotational brownout eh. Wala naman siyang paliwanag tungkol doon. Ang isa sa mga pinagpaliwanag niya kanina, yung presyo ng gasolina at kuruto sa merkado dahil nga sa nangyaring kilihan ng matibang magalaking bansa. Pero umasa siya o baka hindi man na sana'y bumalik din sa dating presyo yung supply para makatulong na rin sa mga bayarin lalo na sa konsumo ng kuryente at ng mga nagamit sa mga sasakyan. Ikaw wala kang problema sa ganyan kasi nasa tabing dagat ka eh.
Kahit na walang ilaw at na walang electric fan, presko pa rin ang hangin. Malamig yung hangin, Lakay. Sana all. Pero ngayon naman, kahit nasa labas ka ng bahay, dito malamig na rin pa rin yung gabi ng hangin pagdating ng gabi. Maliban doon sa maghapon na talaga namang kakaiba yung init. Parang nasa orbit ka pa rin, lalo na kapag nasa labas ka ng tahanan. Kaya payo ka, Lakay, mag-ingat at sana'y tiyakin na kapag high blood, huwag na lumabas. Dahil yung init ng panahon yan ay mag-straight, magtutulak para yung kapag high blood ka, ay marami na tatamaan doon. Sabi nga nung mga nasa ambulansya, nagsisiksikan sila sa loob ng ambulansya. Dahil sila man ay hindi nila kaya yung init ng panahon. Saka ikaw, ingat ka rin. Baka biglang tumaas ang blood pressure. Ha? Uso ngayon yan. Ha? Hindi lang mga senior, Lakay, yung tinatamaan, pati bata. Ay, oo. Wala nang pinipiling edad ngayon. Ha? Mabata man, matanda. Talagang sa tindi ng init ng panahon, tataas pa rin talagang blood pressure. Ano, ha? Oo. Kapag sumasakit ang ulo, hindi sabihin, talagang hindi na kinakaya yung init ng panahon. Kaya yung kahit nasa loob ng bahay, kung kulang sa oxygen, abay yung init, Lakay, nagpapasakit pa rin ng ulo, hindi lang ng mga matanda at maging ng mga tulad bata. yan, kanina pumalo sa 51 degrees Celsius ang heat index sa Cuyo, Palawan. Ha? 51 degrees. Wow. Grabe. Oo. Dati kapag sinasabi mong na 38, pinakamataas na, di ba? Ngayon 51. Ayun, grabe. My God. Salamat, Edwin. Ingat ka palagi. Yan, Lakay, back to you, Lakay. Thank you so much, RH23, Edwin Duque. And speaking of heat index, nako, nasa pool nga po ng pinakamainit na heat index na 51 degrees Celsius ang Cuyo, Palawan. Ito po ay sinunda ng Apari, Cagayan at Sangli Point, Cavite na nasa pool naman ng heat index na 48 degrees Celsius. Ayon po sa Pag-asa Weather Bureau, nasa 56 na lugar sa buong bansa ang nakaranas po ng dangerous level na heat index ngayon pong Miyerkules o ngayon pong Huwebes. Nasa 47 o 47 degrees Celsius naman ang naranasang heat index sa Dagupan City, Pangasinan. Habang nasa 46 degrees Celsius ang tumama sa Giwan, Eastern Samar. Nasa 44 degrees Celsius naman sa Pasay, maging sa Maynila. 43 degrees sa Mandaluyong City at 42 degrees Celsius naman sa Quezon City. Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita sa Tomorrow's News Tonight. Pilipinas ang oras, 13 minutos bago sumapit ang alas 10 ng gabi. This is easy. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Abangan this Saturday. Hi, this is Happy C and you're watching Scene Zone. Mga revelation ng nag-iisang inang reyna ng K-pop. We announced 7 p.m. show.
6:30 na, walang tao sa buong Araneta. Mamatay-matay ako. Parang every show naman. Except yung mga ano. Hindi ako na. Really am so against ticket scalping. Sobrang ganda. Nakalimutan ko i-press record. Anong sagot mo sa mga mahilig manghingi ng ticket? Okay. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Konting maturity kasi yun nga, before talagang kumbaga gusto ko lang is maglaro lang dati. Kumbaga kahit anong mangyari, at least basta naglalaro ako ganun. Pero ngayon syempre, isipin mo na yung long time, like kailangan namin manalo muna para like maganda yung itakbo ng team namin. Meron pa bang mas mahalaga sa buhay mo aside from basketball? Ano pa yung mga bagay na pinaprioritize mo? Syempre, family ko. Kasi sila naman yung number one kung bakit ako naglalaro ng basketball. Mas maganda kung one franchise lang ako lalaro. Yun yung pangarap ko. Hi, ako si Justin Arana, isang professional basketball player para sa Converge Fiber-Xers. Abangan ang ating exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience. Sadi pa rin po mga balita. Bagyang nakabawi naman ang ating piso laban sa dolyar ngayon pong araw nito ng Huwebes. Mula sa record low na 61 pesos and 74 centavos, abay nagsara daw ho ang palitan ngayon pong araw na ito sa 61 pesos and 58 centavos. Malakas na sinimula ng piso ang trading sa 61 pesos and 50 centavos hanggang sa kalagitnaan ng trading sa 61 pesos and 45 centavos. Gayunpaman, nabigong ituloy ng piso ang momentum kung kaya't nagsara ito sa palitan na 61 pesos and 58 centavos bawat US dollar. TNT Tomorrow's News Tonight. Target naman ng DOE ang mandatory participation ng higit sa may 8,000 gas station sa buong bansa sa 10 pesos kada litrong fuel subsidy program bago sa mismong May 28, 2026. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi raw po kasama dito ang mga istasyong walang lisensya at iligalang operasyon. Gayon din ang mga may technical issue tulad po ng kawalan ng internet connection. Iniboy na naman sa web-based ang ipinatutupad na sistema sa nabanggit na programa ng gobyerno. Idinimpa ni Garin na layunin daw po na inisyatiba na mas maraming tsuper ang magiginabang sa naturang fuel subsidy sa gitna pa rin po ng krisis sa langis, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Samantala, tiniyak naman ng Department of Agriculture na magpapatupad ito ng mas maigpit na akbang para naman matiyak ang kaligtasan ng mga pumipila para bumili ng benteng bigas meron na program. Ito po'y kasunod ng trahedyang nangyari sa pila ng mga bibili ng benteng bigas sa labas ng Bureau of Animal Industry sa Quezon City nang biglang masagasaan ng isang pick-up ang isang senior citizen. Ayon po kay DA Secretary Francisco Chu Laurel, ayusin daw po nilang sistema para sa kaligtasan ng mga mamayan tulad po ng paglalagay ng heavy-duty barriers o harang sakaling may sumampas sa gutter ng bangketa. Para naman matiyak din ng maayos na pila ay naglagay na rin po ang DA ng mga upuan at electric fan sa loob mismo ng tanggapan ng DA Bureau of Animal Industry. Bukod pa rito, itiniyak din po ng kalihim
na magpapatupad sila ng extended operating hours para maibsan ang demand ng mga bibili ng benteng bigas. TNT Top News Trending Worldwide. Sa ating pong TNT Global News, radio station sa UK, United Kingdom, abay nagsorry daw po ng maling maanunsyo na pumanaw na raw si King Charles III. Report mula kay Wina Pearl Hesoro. Miss Wina. Isang dating British pirate radio station na Radio Caroline ang humingi ng paumanhin matapos nitong aksidenteng i-anunsyo ang pagkamatay ni King Charles III nitong Martes ng hapon. Ayon sa istasyon, naganap ang maling anunsyo dahil sa computer error sa kanilang pangunahing studio sa Maldon Excess. Dahil dito na-activate ang tinatawag na Death of Monarch procedure na naka-standby sa mga UK radio stations bilang paghahanda sa ganitong sitwasyon. Sa nangyaring aberya, pansamantalang tumahimik ang kanilang broadcast na siyang naging dahilan upang agad nilang matukoy ang problema at ibalik ang normal na programa. Agad din silang humingi ng paumanhin sa ere at sa social media. Samantala, habang nangyaring insidente, nasa Northern Ireland naman sina King Charles at Queen Camilla para sa isang event kasamang isang Irish folk group. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Wina Pearl Hesoro. TNT Sports and Games. Sa ating mga sports, mga kaibigan, Rizal Memorial Sports Complex sasailalim daw po sa rehabilitasyon para sa 2027 Southeast Asian Youth Games. Report mula kay Kyle Bulyas. Kyle. Suportado ng Philippine Sports Commission at ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang planong redevelopment ng Rizal Memorial Sports Complex bilang bahagi ng paghahanda sa hosting ng Pilipinas sa 2027 Southeast Asian Plus Youth Games. Bahagi ng redevelopment ang planong pagtatayo ng PSC Plaza, elevated walkway sa Adriatico Street at bagong monumento ni Dr. Jose Rizal. Ayon kay PSC Chairman Pato Gregorio, layunin ng proyekto na mapanatili ang makasaysayang halaga ng sports complex habang inaabot ang world-class na antas. Sinabi naman ni Manila Mayor Isko Moreno na mahalagang mapagsabay ang heritage preservation at modernong urban development para maihanda ang capital city sa pagdating ng mga bisita sa 2027. Kabilang din sa pinag-usapan ang posibleng gawing walkable public pathway ang bahagi ng Adriatico Street at ang paglilipat ng Pio Campos statue, pero kakailanganin muna makuha ang pag-aproba ng National Historical Commission of the Philippines. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulyas. Sa ating showbiz, si Miss Alex Gonzaga ay magiging mami na raw po. Congratulations, Miss Alex Gonzaga. Ating alamin sa report ni Don Carlos. Don. It's official! Magiging mami na ang actress at television host na si Alex Gonzaga sa kanyang asawa na si Mikey Morada. Ito ang masayang inanunsyo ni Alex sa kanyang social media pages. Saad ni Alex, hindi sila nawala ng tiwala sa itaas matapos ang 6 na taon at 3 heartbreaking losses. Nagpasalamat sila sa mga nag-alay ng dasal, nagtiwala at sumuporta sa kanilang mag-asawa. Agad namang inulan ng pagbati ang dalawa mula sa malalapit na kaibigan sa loob at labas ng industriya. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Hoy, salamat sa pagtutok sa ating balitaan. There's Unica iha ko, maging si Anthony Brenica, maging si Miggy Villa, and of course, sa ating pa rin kaagapay, yung ating mga kaagapay, mga kaibigan sa DZRH News Team. Thank you kay sa ating pong DZRH Radio, nandyan si Jeric, sa ating pong DZRH Television, maging sa ating DZRH Digital, at sa DZRH Malanday Transmitter. Ano pong lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan, sa ngalan po ng aking partner, si Kisa Sabson, para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 2 minutes bago sumapit ang alas 10 ng gabi.
sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.